Dan, pray ka muna. Kala mo, ha? Sige po, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa magtagumpay na aming church service. Maraming salamat po sa pagsama at sa naging tagapagtulong po sa maging sa next segment na aming gagawin po na sa araw na ito po yung aming Bible School. Maraming salamat po sa Boyet at Ernest na magtuturo po sa amin, maging sa mga kaluluwa po Panginoon na makikinig sa oras na ito. Ihanda niyo po ang aming puso isipan na tanggapin po namin ang magiging lesson po sa araw na ito at magamit po namin sa araw-araw na ito. Ito po aming dalangin sa mighty name. Amen. Okay. Like what I said, merong mga nagme-message sa akin, nakakatuwa naman, mga pastor. Mga pastor, yung ibang mga pastor ay malalayo pa ang pinanggalingan, na nanonood sila at tapos nagbabasa rin sila ng article ko. Ang sabi nila, marami na naman akong natutunan para magamit ko sa kanyang mensahe. So, even yung klase natin, pinapakinabangan din ng iba ng mga nanonood kasi doon sa YouTube natin, tapos nagko-comment sila, ang dami na daw nilang materyales para sa kanilang mensahe. So, yung ating Sunday School is not only here, pero marami rin ang naabot. Kaya nga nakakatuwa, kung minsan pag pumunta ako sa ibang lugar, minsan kilala ako. Sabi ko, kilala po namin kayo. Sabi ko, bakit napapanood po namin kayo sa YouTube? So, nakakatuwa dahil yung gawain natin, nakala natin dito lang, pero yung pala, marami pala yung naabot. Ngayon, ang klase natin ay tungkol sa si Jesus bilang makapangyarihan sa lahat. Okay na. So, si Jesus, di ba natapos na natin yung ibang kaganapan sa kapanganakan ni Jesus, natapos na natin yon. At natutuhan natin na si Jesus pala, by the basis of the Feast of Sukkot, si Jesus pala ay most likely pinanganak ng September, late ng September or probability ng October, pero ang mismong pista ng Sukkot ay September. So, yun yung panahon din na pumunta si Maria at si Jose sa Bethlehem dahil gusto nilang mag-attend ng Sukkot at magbayad ng buwis. So, definitely, once we look at the calendar ng Hudyo, Sukkot yung panahon ng kapanganakan ni Jesus. Pero pag tiningnan natin yung Gregorian calendar, ano yung Gregorian calendar? Ano yung Gregorian calendar? Yung ginagamit natin ngayon, sinong may gawa ng Gregorian calendar? Yun yung nauna, pero it was revised ni Gregory the 13th. Si Pope pa yun, Pope Gregory the 13th, sa yung gumawa noong nag-revise noong Gregorian calendar. So ito ngayon ay 12 buwan at merong 20, 8, 30, 31 na araw. Ngayon, kapag tiningnan natin do sa Gregorian calendar, sinasabi doon na si Jesus daw ay pinanganak ng December 25. Ang reason bakit December 25, pinagtama nila yon doon sa winter solstice ba yun? Tapos pinagtama rin nila doon sa Sol Invictus at saka doon sa birthday ni Mitra. Now, si Mitra nga pala, si Mitra yan yung sa Persian, yun yung Persian na belief nila. Dito nila makikita, pakihawak nga nito para pag nagsagot kayo sa inyo. Si Mitra, kapag sino yung nakaganon na may hawak na mundo? Sino yun? Santo Niño, but basically that was the picture ni Mitra sa Mitraismo. So, hindi na bago yung Santo Niño na nakaganon. It is way back doon pa sa Persian time. Ito yung picture na inilalarawan kay Mitra. Aside from Mitra, si Mitra din was born on December 25th. So, ibig sabihin, yung pagdiriwang natin ng Paskong ito is basically a pagan tradition basing on the Gregorian calendar, not on the Jewish calendar, which is Teshri. Okay? Teshri, yung pangalan ng buwan doon, Teshri sa Jewish calendar, at kapag Teshri, ito yung ikapitong buwan sa Jewish calendar. So, dalawa ang version ng kapanganakan ni Jesus, yung version ng Gregorian calendar, which is December 25th, o yung Jewish calendar na ang version niya is most likely late ng September. So, naintindihan nyo.
So ngayon, mamili kayo kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo December 25 para may bonus, pero pag Tishri, walang bonus yun. So bahala na kayo kung saan mamimili. Anyway, ang klase natin ngayon ay patungkol kay Jesus bilang makapangyarihan sa lahat. Anong sabi diyan? Pakibasa. Asan yung ating mic na maliit? Dalawa na yung aking in-order para merong... Asan na yung maliit natin mic? Yeah. Sino magbabasa? Ito lang. Anong number tayo? Dapat? Ano yung kamay niyan? Number 4. 4 muna. Si Jesus daw ay may kapangyarihan saan? Lahat ng bagay. Sa kalikasan. Di ba? Number 1, si Jesus ay may kapangyarihan sa kalikasan. Bakit sinabing meron siyang kapangyarihan sa kalikasan? Dito sa work. Ano kanyang ginawa? Ha? Pinatigil ang bagyo. Anong talata? Para makita natin hindi tayo bola-bola. Saan makikita yung pinatigil ng Panginoong Yesus ang bagyo? Mateo 8, talata 20. Sige, pakibasa ninyo kung ano sinasabi doon. Saan? At gumising siya. At Doon sa gumising Marcos, siya sa at kabanata sinaway 4 ang doon sa talata hangin at sinabi sa 30 dagat, Ano sabi doon? tumahimik ka, Mark 4:39. huwag kang kumilos, at tumigil ang hangin. At sinabi sa dagat, tumahimik ka, huwag kang kumilos. At tumigil ang hangin at nagkaroon ng ganap na kapayapaan. Sino yung gumawa nun? Now, ito yung situation na kung saan ay makikita natin yung Jesus Christ is not just an ordinary nang siya'y pumunta dito. Dahil kung ikaw ay isang tao na merong kapangyarihan na patigilin ang bagyo, ano ka? Magician? Ibig sabihin, weird ka, di ba? Biruin mo, tao ka, nagpapatigil ka ng bagyo. Alam ko, may kilala akong ganun. Di. Pag sinabi kong stop, stop. Kasi nga siya sa Jesus Christ, di ba? So, ang sabi dito, Jesus Christ, hindi mo siya po pwedeng sabihing tao lamang na palagi nilang sinasabi. Ewan ko bakit hindi nila maintindihan ito. He has the power over nature. Sino yung tao na merong kapangyarihan laban sa kalikasan? Sino bang gumawa ng kalikasan? Ang Diyos. So sino lang ang pwedeng mag-control ng kalikasan? Ang gumawa doon sa kalikasan. Hindi ba? So, nakita natin dito sa banal na kasulatan, dito sa Marcos na binasa natin, Jesus Christ has a power over nature. So nakita niyo yun? Kaya ko ini-emphasize sa inyo dito, kasi bakit ginagawa ni Jesus Christ ito kasama ng mga apostol niya? May reason siya eh. Di ba? May reason siya why Jesus Christ was doing this, showing that He has a power over nature. Extraordinary ka. Di ba? Bakit si Peter, bakit sila, natakot sila? Bakit hindi na lang sila nagsabing, bagyo, tumigil ka? Pareho lang naman, kung sasabihin natin pareho silang tao, bakit hindi na lang ginawa ni na Pedro? Bakit pumunta pa sila kay Jesus Christ? So, even the apostles during that time, kinikilala nila na si Jesus Christ is not the same with them. Hindi si Jesus Christ ay hindi katulad nila
Dahil kung si Jesus Christ ay katulad nila, there is no use of asking Him to stop the storm. Naintindihan niyo yung logic? Di ba? Ganoon kasimple yun. At dahilan sa sila'y naniniwala kay Jesus Christ, that Jesus Christ is above human, that is why they ask Him, patigilin mo yung bagyo kasi mamamatay tayo. Okay? So number 1, Jesus Christ has a power over nature. Okay, ano pa? Hindi nature spring, ha? Okay. Ano pa? Anong ginawa niya? Okay, dito pa rin niya sa kalikasan. Siya ay lumakad sa pag ikaw ay lumakad sa tubig, normally, anong mangyayari sa'yo? Lulubog. Bakit? Ano yung pag yung ano? Exactly. Totoo 'yun. When yung density, yung liquid at saka yung solid, 'di ba? Pero yung barko lutang. 'Di ba? Pero yung barko, ang bigat-bigat ng barko, ang barko lutang. Pero yung aspile lubog. Okay. So, Depende po sa surface. huwag na natin pag-usapan yun kasi science yun eh. Buwasan muna tayo dito. Jesus Christ po, Oh. science. Si Jesus Christ lumakad sa tubig. Anong sabi doon? Saan natin makikita nung siya lumakad sa tubig? Pakibasa yon. Matthew 14:22. Sige, basahin ninyo. Sige, pakibasa. Matthew Matthew 14:25. Matthew 14:25. 25. Nandiyan na yun. Nandun dito. Ano sabi? At na kapunan ay lumapit siya sa kanila at lumakad sa ibabaw ng dagat. Anong paliwanag? Paliwanag, habang ang mga alagad ay nasa gitna ng dagat, na naniligalig ng alon, si Jesus ay lumakad sa ibabaw ng tubig at sa kanila, nang siya'y pinuntahan ni Pedro, nakalakad din si Pedro sa tubig habang nakatuon ang tingin kay Jesus. Ngunit, lumubog siya nang siya'y natakot. Pinakita dito ang pamilya ni Jesus ay higit pa sa batas ng pisikal at kalikasan. Siya ay may kontrol sa lahat ng elemento. Okay. What is the difference between the two? Anong diferensya ng dalawa? Pinatigil po at pinumakad sa tubig. Oh, lumakad siya sa tubig. Pero anong diferensya ng dalawa? Lumubog si Pedro at saka si Jesus Christ ay hindi. Anong diferensya? Anong diferensya? Hindi lang tao si Jesus Christ eh. Kanina ko pa alam na si Jesus Christ, tao lamang, kanina pa natin pinag-uusapan. Alam ko na yun. Ano pa? The difference of them is the control of the element. Ano yun? Okay na, Kuya. Meron siyang control sa element, di ba? Si Pedro ba may control sa element? Wala. Wala. Bakit? Saan nakadepende? Sinabi dito si Pedro nakalakad sa tubig eh. Di ba? Yung nakatuon siya kay Jesus Christ. Nung nakatuon yung kanyang mata kay Jesus Christ, so sino pa rin yung source ng kanyang power to walk on water? Christ. Si Jesus Christ pa rin. So nakita natin dito that Jesus Christ has a power over physical aspect and even to yung elements natin. O ano nga ba yung mga elements na pinag-aaralan nyo kanina? Yung periodic table, di ba? So ano yung element ng tubig? Ha? H2O. Yan. So Jesus Christ has the power over H2O. Sure tayo, science si Jesus. Okay, sabi sa'yo, science eh. Di ba? So, ang pagkakaiba nila, si Peter, nakalakad siya sa tubig. Pero ang kanyang reason kung bakit siya nakalakad sa tubig is because parang araw yan at saka buwan.
Saan kumukuha ng source ng power o ng light ang buwan? Sa araw. Yung buwan nagbibigay ng liwanag pero hindi sa kanyang sarili. Di ba? It came from the sun. And that time when it happened, Peter was walking on water because ang source ng kanyang paglutang sa tubig, hindi sa kanyang pangsarili, kundi dahil siya ay nakatuon doon sa Panginoon. What happened nung nakita niya yung malaking alon? Bakit? Bakit siya lumubog? Wala yung focus niya. Nawala yung focus niya sa Panginoon. Kasi yun yung source. Yun yung source ng kanyang power nang gagaling kay Jesus Christ. Likewise, di ba? Likewise, even as today, the moment you remove your focus kay Jesus Christ, semplang kayo. Definitely, sisemplang. And paano nangyari yon? It was evidence na nangyari kay Peter nung alisin niya yung kanyang focus sa Panginoon, lumubog siya. So nakita nyo, that is why Jesus Christ doing these things in order for the apostles and the disciples to see what power He has. Yun yung reason. Nakita nyo, magic ba yun? Galing, no? Titingin ka lang pala kay Jesus Christ, pag tumingin ka, makakalakad ka sa tubig. Ano kaya gumawa tayo? Di ba yung si Digong, merong tao na ganon, tawag doon? Yung standing. Gawa tayong standing ni Jesus Christ doon sa tubig. Oh. O kaya lagyan natin sa harapan natin, lagyan na natin na kahoy na ganyan. Nakapokus tayo kay Jesus Christ na ganyan, di ba? Sabi, pag nakapokus kay Jesus Christ, dutang sa tubig, di ba? O hindi na kayo magbabayad ng barko. Kasi lagay mo lang ng ganyan, di ba? Di maglakad ka na. Diba? Kaya lang, ang problema natin, ano yung mukha niya, no? Baka mali yung mailagay natin. Anyway, what I'm saying is this. Jesus Christ has a power over nature, nakakalakad siya sa tubig, kaya niyang patigilan ng bagyo, and no human being. Kahit ano pang pagpilitan nila na kung saan si Kristo, kung ano-ano na kanilang dahilanan, still, wala pang tao na nakagawa ng lumakad sa tubig at nagpatigil ng bagyo. Ano pa? Ano pang ginawa niya? Noong number 3. Ano kaya bakit hindi na lang natin invite si Jesus Christ dito sa mundo natin? Dito sa Pilipinas para wala na tayong problema sa paggawa ng tuna. Nung sardinas. Di ba? Kasi hindi na tayo mamamangka, hindi na tayo magpupunta sa dagat. Magandang umaga po. Tayo po ay nasa bago pa lamang nag-uumpisa. Your Honor? Saan po ang kaso natin ngayon? Attorney Outlook? Okay, so nakita natin dito that Jesus Christ also has a power hindi lamang doon sa tubig, hindi lamang sa bagyo, kundi meron pa rin siyang power over what? Isda, ano? Isda ba sinabi? Sige nga, pakibasa. Anong isda ang hinuhuli nila dito? Tilapia. Tilapia yan. The same doon sa atin. Okay, anong sabi doon? Luke 5:6. Ano sabi dito? Pakibasa. Sige, basa naman. At nang kanilang maila ang mga lambat, sila'y nakahuli ng napakaraming isda at halos mapunit ang kanilang lambat. Itapon niyo ang lambat sa kanan ng dao at makasusunod. Okay, paliwanag. Basahin niyo paliwanag. Basahin paliwanag. Paliwanag. 2 beses itong nangyari. Isa sa simula ng ministeryo ni Jesus at isa pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Sa parehong pagkakataon, si Jesus ay nagputos ay hagis ang lambat at sa kabila ng buong gabing paghuhuling, wala silang nakuha na puno ang kanilang lambat ng mga isda.
Dito, muling ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa dagat at nilalang sa tubig. Okay. Itong mga apostles, nangingisda sila. Okay? The problem, wala silang mahuli. Wala silang mahuli. No? So it happened, ilang beses daw nangyari itong pangingisda nito na walang mahuli tapos biglang marami? 2 beses. Ano? So hindi isang beses. Ngayon, nung wala silang mahuli, nandoon si Jesus. Sabi ni Jesus, siguro nakaganon, bakit walang huli itong mga to? Pahulog sila actually, maghulog ka ng lambat, hindi madali yan eh. Pero nung sinabi ng Panginoon na ang Panginoon ang nagsabi sa kanila na ihulog ninyo yung lambat, buti hindi nagreklamo yung mga mangingisda, no? Sina Pedro, no? Huhulog na naman, wala nga kaming huli, pagod na kami rito eh. But, nung makita ng Panginoon na wala silang huli, ang sabi ng Panginoon, you cast your net again, you cast your net, and then ang sabi dito, what happened when they cast yung net na yun? Ano nangyari? Hindi mahina sa bigat. Ang sabi dito, halos mapunit na ang lambat sa dami ng huli. Sabi nila, tao lamang si Jesus Christ. Ang problema kasi, doon sa mga tao na nagsasabi na yung characteristic ni Jesus Christ, in reality, hindi naman sila nagsasabi school eh. No? Dahil lang sa sinabi sa kanila, hindi naman nila nabasa yung Bible, dahil hindi naman sila pinababasa ng Bible. But if they will read the Bible and they will learn how the way yung actuations or sabihin natin yung behavior characteristic of Jesus Christ, ma-amaze sila, masasabi lang na hindi pala tao lamang. Oo. Kaya nila ang sinasabi na tao lamang si Jesus Christ because they are ignorant of who Jesus Christ is. Di ba? Ganun lang yun eh. Pero kung sila nag-a-attend ng Sunday school natin, na wag naman natin pa-attend kasi sisikip tayo dito, manood na lang sila, no? Kung pag-aaralan nila at makikita nila yung ating pinag-aaralan dito, marirealize nila, basing on what the Bible is saying, Jesus Christ could never be just a man. Kalikasan, lumakad sa tubig, pinatigil ang bagyo, pinarami ang huli dahil sa sinabi niya. You cast your net. And one thing,